Hi! Hello mga kababayan! Nagugustuhan niyo po ba yung mga balita ngayon? Ako nagugustuhan ko eh. Alin doon, Sultana? Ang isang nagustuhan ko doon ay yung balita na pinatanggal ni Pangulong Bongbong yung 40 pirasong mga pulis doon sa Davao. Kasi po itong 40 na mga pulis na ito, matagal na po yan dyan. Ito yata yung Davao Special Forces na ang pinagdududahan nga, well, sino ba naman ang hindi mag-iisip na ito ay hawak sa liig ng mga Duterte. Kaya nga walang mangyaring dyan eh. Yun na lang na paghuli kay Kibuloy, di ba? Ayaw nilang hulihin. Kasi, di ba? Nakakatikim sila. Kaya tingnan mo hanggang ngayon eh, nasaan ba si Kibuloy? Di ba? Ayaw nilang hulihin. Ngayon, actually, itong move na ito ni Pangulong Bongbong Marcos, matagal ko na itong naisip na dapat ako ganito yung gawin. Yung mga nandiyan dyan na naka-assign dyan, na matagal na siyempre, nagkikinabang sa mga Duterte, hawak ng mga Duterte, ay talagang walang mangyayari dyan. Sila na hari. O ngayon, pinalitan na, tinanggal. O ano pa ngayon ng, kumbaga sa ibon, wala na silang pakpak. Diba? At galit na galit si Tatay Digong nyo na kung bakit tinanggal yung 40 kapulisan na syempre hawak nila. Nagagawa nila ang mga gusto nila. At ang pinalit, 2 batalyon. Ano ba yun? Pangulong Bongbong. 40, inalis yung 40, ang ipinalit 2 batalyon, na ang isang batalyon ay siguro kung mga 1,000 katao. Bakit kaya? Ano po kaya ang mga susunod na mangyayari at maglagay dyan ng 2 batalyon na ano yan, parang may gera? Parang may gera? Well, ang sabi, para daw sa drug enforcement. Yung para masolve yung problema sa illegal na droga. So, ibig ba sabihin, kung yung 40 kapulisan, 40 pulis na hawak ng mga Duterte ang nandyan, ibig sabihin, walang nangyayari. Walang kwenta. Eh, kung sabagay totoo naman, di ba? So, ngayon, pero alam mo, parang medyo mag-iisip ka eh. Pero mo 2 batalyon? Para saan yun? Well, isa na dyan siguro. Of course, yung tungkol sa mga illegal drugs, lagi na yan. Kasama yan sa mga problemang isosolve. At siguro, para hulihin na rin si Kibuloy. Dahil si Kibuloy, nandiyan lang yan sa Davao. Diba mga kababayan, naniwala kayo? Nandiyan lang yan. Hindi yan pupunta ng ibang lugar. Yan ang kanyang baluarte. Pero parang may nakakakati ng isip, no? Hindi kaya paghahanda na rin ito para sa pagpapaaresto kay Duterte ng ICC? Kasi di ba malapit na? June daw, June or July.
So, kasi, ang sabi, hindi naman kasi ICC ang maghahain ng warrant of arrest at yung magsasagawa ng pag-aaresto, kundi Philippine Police. Natural. Kung yung dating mga pulis na nandyan sa Davao, problemang malaki yun. Dahil hindi nila yun huhulihin, natural. Kaya nga, talagang tama lang po yung move ng Pangulo na palitan. Kailangan palitan. Yun na nga, pinalitan. At ngayon, galit na galit si Mang Digong. Bakit ka magagalit? Anong pakialam mo sa mga moves ng Pangulo? Di ba mga kababayan? Ba't siya magagalit? Diyan lang po nagpapakita na talagang mayroong something behind. Ba't ka magagalit kung pinalitan yung mga pulis dyan? Di pinakapakita mo lang na talagang mayroon kayong mga koneksyon, mayroon kayong mga kababalaghan dyan. Kasi, pakialam ba kung yun ang gusto ng Pangulo? Alam nyo kasi, itong si Digong, hanggang ngayon, parang umaasta siya na siya pa rin ang Pangulo. Nandoon na makialam siya sa mga moves ng Pangulo natin, Bongbong Marcos. Para bang gusto niya siya ang masunod? Gusto niya siya ang masunod. Nakikialam. Ito na lang na, alam mo yung mga ginagawa nito nila Digong, ng grupo ni Digong, ay nagpapahamak din sa kanila. Di ba? Alam niya, nakaka-excite yan mga kababayan, di ba? Exciting. Very exciting na ang mga kapulisan dyan sa Davao ay hindi na yung hawak ng Duterte. Hindi na sila makakapurma dyan. At ngayon, galit na galit yung mag-ama. Itong Mayor Baste, di ba kasi ang pulis ay under ng mayor. So, paano niya uutusan yung mga pulis na hindi na niya hawak? Tapos may ang dami nilang sinasabi. Kesyo, pinalitan lang yung mga kapulisan. Ang dami ng mga sinasabi. Kesyo handa silang mamatay para sa bayan. Wow! Talaga lang Handa raw mamatay para sa bayan. Alam nyo, mga kababayan, maniwala kayo sa hindi, itong mga taong ito, itong mga Duterte na to, takot itong mamatay. Ayaw yan mamatay. Alam nyo, kung totoo, kung talagang ikaw ay magpapakamatay para sa bayan, hindi mo na yan ibubulgar pa. Hindi mo na yan ibubroadcast. What's the point? Mas lalo tuloy na hindi ka panipaniwala ang ganyan, nakakaduda yan. Handang mamatay para sa bayan. Ang talagang totoong tao na handang magpakamatay para sa bayan or whatsoever, kung gusto magpakamatay, hindi yan nagsasalita. Gagawin na lang niya yan. Di ba itong mga nangbabluff na magpapakamatay, kapag iniwanan mo ako, magpapakamatay ako. O di magpakamatay ka. Hindi naman tututuhanin yan. Kasi yung mga psychology yan Yung tao na talagang gagawa, hindi na yan magsasalita. Ngayon, handang mamatay daw para sa bayan. Aling bayan kaya? Pilipinas ba? O China? Alam mo, itong mga Duterte na ito ang mga tao na hindi ito magpapakamatay. Takot ito, bukod sa takot mamatay, ayaw itong mamatay. Bakit kamo? Kasi sarap na sarap sila sa buhay.
ini-enjoy nila ang buhay dito sa mundo. So, paano nilang iiwanan yan? Hindi nila tatalikuran ang masarap na buhay. Sarap na sarap sila sa mga buhay nila. Nandyan sa power, money, 'di ba? Masasarap na pagkain, bonggang-bongga na buhay. Kaya paano sabihin na sino pinapaniwala ninyo na handa kayong mamatay? Wala sa figura ninyo. Wala sa personality. Handa ba pagkamatay? Ibig sabihin, hero. Pwede ba? Mga kababayan, nakikita nyo ba sa mga pagmumukha ng mga Duterte na ito kung mukha ba silang hero? Mukha ba silang magpapakabayani? Alam mo, kung talagang totoo na sabi ni Tatay Digong, handa siyang mamatay para sa bayan, bakit takot na takot sa ICC? Di ba? Takot na takot stress na Timo ang itsura. Halatang depressed. Takot na takot. Ang tao na talagang handang magpakamatay para sa bayan, hindi yan matatakot sa kamatayan. Ito nga ICC, hindi naman kamatayan yan Ikukulong ka lang naman. Diba? Ikukulong lang naman siya sa ibang bansa. Hindi naman siya papatayin. Alam nyo, ang ikinakatakot ng mga ito, nitong mga Duterte, na arestuhin sila ng ICC, ay dahil sa unang-una niyan, yung kahihiyan. Pride. Diba? Pride. Sobrang kahihiyan. Na dati-dati, ganito sila, pero ngayon, ganito na, aarestuhin. Kumbaga parang napaka-powerless. Yung dating super powerful sila, ngayon hindi na. Kahihiyan. At pangalawa, yung sarap ng buhay, mawawala na yun. Diba? Kasi ikukulong ka Wala ka ng freedom. Hindi mo na makakasama yung mga mahal mo sa buhay, yung asawa mo, yung anak mo. Mapapalayo ka na. At nakakulong ka. Hindi mo na magagawa yung mga gusto mo. Diba? Hindi naman siya papatayin doon. Kaso yun lang mga kinakatakutan niyan, sobrang kahihiyan. Sobrang kahihiyan. At yung ano yun kumbaga ilalampaso yung pride nila. Na dati hinahangaan ka, kinakatakutan, tapos ngayon pupusasan ka lang. Tatangayin ka, ikukulong ka. Magpapakamatay. At for sure, sa edad niya, baka habang buhay, doon na siya mamatay sa kulungan. Well, mga kababayan, di ba? Hindi naman nakakaawa Hindi siya nakakaawa. Yung iba, maaring naaawa, pero sa totoo lang, hindi siya nakakaawa. Kasi, makulong man siya ngayon, ilang taon siyang nagtamasa ng sarap ng buhay. Puro sarap sa buhay ang dinanas, samantalang yung mga naging biktima, yung mga pinapatay niya, hindi nakatikim ng sarap ng buhay yun. At lalong hindi na makakatikim ng sarap ng buhay. Kasi pinutol na yung buhay. Diba? Kaya hindi yan nakakaawa. Dapat lang, kung parurusahan, kung patitikiman natin yan ng talagang totoong parusa hindi lang kulong dapat yan Kaya lang masyado ng ang tao ngayon sa human rights. Hindi na basta napaparusahan ng kung anong klaseng
mabibigat na parusa yung mga kriminal. Kailangan makatao pa rin. Kailangan makatao pa rin ang punishment. Kahit na yung ginawa nila dun sa biktima, hindi makatao. Actually, di ba? Parang unfair eh. Kagaya yan. Ikukulong lang naman siya dun sa Europa. At balita ko, ang kulungan dun, hindi kagaya ng kulungan dito sa Pilipinas. Maayos ang kulungan nila. Malinis. Nakikita natin sa mga pelikula, di ba? Malinis, maayos, hindi crowded. At saka siguro, ang mga ganitong kriminal, tawagin na natin kriminal, hindi naman kasi ito ordinaryong tao eh. Naging head of state ito, naging presidente ng isang bansa. Kaya palagay ko, hindi naman niya ihahalo sa mga, baka special pa ang kulungan niya. Maswerte pa nga siya, maayos ang kulungan doon, maayos ang trato, dahil ano sa human rights ang Europa. At ang pagkain doon daw kumbaga buhay tao pa rin, hindi kagaya ng dito sa Pilipinas. Kaya dapat, alam mo, sa totoo lang, sa mga oras na ito, dapat medyo magbago na ng pananaw ng damdamin itong si Duterte sa mga ginawa niyang kasalanan. Kagaya ni Las Cañas. Tingnan mo si Las Cañas. Si Las Cañas talagang nagsisi sa mga ginawa niya. At ang ayon pa sa kanya, tanggap niya kung ano man ang parusa na ipapataw sa kanya. At magiging masaya siya kung matatanggap niya yung klase ng parusang mabigat. Dahil ibig sabihin nun, kahit papano makabayad siya sa mga kasalanan niya. Ganun. Ganun dapat. Ito iba walang pagsisisi At hanggang ngayon, nanggugulo. Nanggugulo pa. Talagang hanggang ngayon, marami pang iniisip mga binabalak na kasamaan. Di ba? Maligtas lang sa pang-aresto ng ICC. Gusto pang guluhin ng gobyerno natin, imbis na nananahimik tayo. Gusto niyang tanggalan ng maayos na pangulo itong bansang ito. Para sila pa rin. Walang pagsisisi, mga kababayan. Walang pagsisisi. Kaya, mga ganitong klaseng tao hindi nakakaawa. Buti nga sa kanya. Buti sa kanya yung parusang tatanggapin niya. Kulang pa nga yan kung tutuusin Kaya, yan mga kababayan na pagpapalit na yan ng grupo ng kapulisan, biruin mo 2 batalyon. Kasi nga, di ba, may banta-banta kasi sila Duterte na hindi sila papahuli ng buhay. At alam natin na marami silang armas. Marami silang mga tauhan. Kaya siyempre yung gobyerno maghahanda. Baka mamaya nga niya gamitin pati NPA di ba? Kung totoo na hawak ni Duterte ang NPA, malaking gulo kasi. Kaya kailangan paghandaan. Kaya sa palagay ko, itong pagdadala ito ng 2 batalyon dyan na kapulisan sa Davao, paghahanda ito sa ICC. Di ba? Good news, di ba? Okay mga kababayan, hanggang dito na lamang. Mamaya kapag may kuryente pa, baka sakaling makapag-ano pa ako ng isa pa. Marami po tayong dapat pag-usapan nasasuya na ako sa topic ni tungkol kay Alice Go. Pero marami pang pag-uusapan. Okay mga kababayan, hanggang dito na lamang. At gaya ng lagi kong pinapaalala, ipaglaban natin ang ating bayan dahil ito lamang po ang nag-iisa nating tahanan. Thank you for watching and peace.